Hello mga kakulay! Welcome po sa aking YouTube channel, Color Mix TV. Nandito na naman sa harapan ninyo yung Bisayang Vlogger. Yan, Bisayang Vlogger mula sa Kalawakan. Bumagsak sa lupa, naging technician. Tara, let's go! Ayan, for today's video, ayan, distress wood pa rin yung titirahin natin ngayon. Na-approve na po yung distress epic na brown combination. Tumakbo na sa production namin. All goods na talaga. Happy all na yung kampanya talaga. Yan, thanks God. Na-approve talaga ngayon, pero meron pa silang pahabol na white and black combination na ako na lang daw ang bahala kung paano ko siya i-plaster sa furniture, sa kahoy na binibigay nila. Yan, ito yung kahoy na binigay nila. Iba na naman kahoy, yan. Itong kahoy ang gagamitin nila sa production kasi ito para sa walling. Yan, sa walling daw to. Iwan ko lang kung paano nila i-fix to sa walling, pero makapal kasi siya, pang walling din. Ito, yung pang walling, yan. Yan ang kahoy na gagamitin nila for production. Pero gawa natin yan ng paraan, diskartehan natin yan paano siya mukhang maganda. Yan, ako nang bahala. Kung nakita niyo yung distress wood brown combination, kung paano ko siya tinitira, paano yung preparasyon, ganun pa rin ang preparasyon natin. Walang pagbabago, ganun pa rin talaga. Basta panoorin nyo lang hanggang sa dulo kung paano ko siya talaga binigyang buhay yung white and black combination. Ayan. Pero bago ang lahat, syempre mag-shoutout muna ako sa aking member sa aking channel, Color Mix TV. 4 na member lang po yung member ko sa channel ko, pero bigyan ko siya ng buhay. Ayan. Tara, let's go! Ayan, bigyan ko na ng buhay yung 4 na member ko na magaganda. Ayan, bihira lang talaga yung member ko. 4 lang sila, pero syempre hindi yan magpapahuli. Unahin natin si Fresh from the Ocean, lumipad sa Kalawakan, bumagsak sa Japan, representing our Disney princess from Japan, Wishlicious Jen. Ayan, Ma'am Jen, maraming salamat talaga sa pagtitiwala sa aking YouTube channel, Color Mix TV. Maraming salamat po. Pero hindi yan magpapahuli. Yung taga Ermita, Manila, naging sexy noon pero naging chubby na ngayon, representing Jinetsky TV. Ayan, maraming salamat po, Idol Jinetsky. Maraming salamat sa pagtitiwala talaga sa aking channel, Color Mix TV. Siyempre, hindi din magpapahuli yung taga Laguna. Laguna siya ngayon, pero dati naging nasa Negros siya. Pero ito na siya, si Mi Efimi. Yan, maraming salamat po, Mi Efimi. Maraming salamat talaga sa pagtitiwala sa aking YouTube channel, Color Mix TV. Pero ngayon may isa pa akong pinakamabangis, spoken dollar, representing from Sorsogon, Miss Ma'am Raquel and Sorsogon. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Raquel. Maraming salamat talaga sa pagtitiwala sa aking YouTube channel, Color Mix TV. Sa 4 na mga member ko, tiwala lang kayo, tiwala lang sa sarili, sipagan nyo pa yung pag-upload ng mga video. Tiwala lang sa sarili, isinter lang sigad natin sa mga bawat galaw natin, sa paggawa ng video o sa araw-araw natin na mga gawain. Maraming salamat, tiwala sa Panginoon at sa sarili. Ingat kayo palagi at maraming salamat sa inyo talaga. Tara, mag-umpisa na tayo sa ating distress wood epic
white and black combination. Let's go! Ito na po yung ginagamit ko or gagamitin ko sa paggawa ng black and white distress wood. Yan. Ito po, tinterstain white, tapos ito tinterstain black. Yan, standard lang ang gagamitin ko para hindi na mahirapan yung mixer namin pag nag-production na, diretso na siya. Pero yung kulay nito, tinitimbang ko pa rin ito. Tapos yung thinner na ilagay, tinitimbang ko din yan kung ilang gramo. Ayan, yan po yung kulay lang natin, dalawa lang kulay ang gagamitin natin. Ayan, hindi na ako mag-gloves kasi ganun pa rin na pumapasok yung kuwan, dyed pa rin sa kamay ko. Ayan, simplehan na lang natin na ito. Ayan, mag-umpisa na tayo. Siyempre unahin natin yung tinterstain white. Ayan, yan ang una natin. Set aside muna natin yung tinter black. Yan, set aside muna natin to. Tara, umpisa na tayo. Yan, may pangpunas ako dito. Ito pa rin, ganun pa rin ang ginagamit ko. Ito yung kahoy pa rin na pinadala. Yan, pangkuan kasi ito, pang tawag doon, panguling na kuan, na design nila. Yan, ito ang unahin natin. Yan, ito. Yan, ganda ng kahoy pa rin, makapal. Yan, ganun pa rin yung proseso ko sa distress brown. Ganun pa rin ang proseso natin. Tingnan natin kung maganda ba talaga, mabigyan ba natin ng buhay. Panguling po ito na design, ay panguling po nila, design sa wuling. Yan, hindi natin na panin na kung ma-approve siya o hindi, depende lang kung magandahan sila, kung ma-approve din sa customer nila. Pero bigyan natin ng buhay ito. Yan, patuyuin natin mga kalahating oras, tapos i-highlights natin ng black. Yan, update ko kayo pag natuyo na. Ayan, tuyo na po siya. Yan, tuyo na po siya. Tapos ngayon mag-highlights po tayo. Yan, lagyan natin ng highlights na black kasi sabi nila ako lang yung bahala kung paano ko siya bigyang buhay. Ganun lang kasimple. Ipakita natin yung the best natin kung makaya natin. Ganun lang. Ito na yung pangpunas na bago, tapos ito yung black, tinterstain black. Ganun lang. Bigyan natin buhay.
wala din ito siyang pattern kung saan kayo komportable, but wag lang yung sulubungin yung grano. Yan, patuyuin natin ito siya, tapos paano natin ng isilir natin para matingnan natin yung kulay talaga maganda ba o hindi. Yan, update ko lang kayo. Pangit siya tingnan para sa akin, pero iwan ko lang kung masiliran siya, mataputan siya, makumpleto na, baka gaganda pa. Tuyo na po siya, pero gusto ko siya lagyan ng, patungan ko siya ng puti yung buwan niya, yung itim niya, para medyo pailalim yung puti ko, yung itim ko, para may para nagkuan siya, naghahalo ba yung gray, black at saka puti ba. Gusto ko siya patungan. Yan, kasi ang sabi naman, ako nang bahala kung paano ko siya bigyan ng buhay. Gusto ko siya patungan para sa akin, para magbiblin yung kulay niya pa, itim at saka black, ay itim at saka puti pa, magbe-blending bitaw, magbe-blending. Yan, gusto ko lang siya patungan. Wala namang problema dyan paano lang i-demo, madali lang yan pag demo sa akin. Ang gusto ko lang na maganda siya tingnan din ba, hindi siya medyo dark, naghalo bitaw na yan, naghalo yung kulay niya, ganon. Yan, di ba yung una puti yung nilagay ko, tapos hina-highlights ko ng itim, tapos ngayon yung itim highlightan ko pa rin ng puti. Yan, tatlong patong na. Gusto ko lang, yun ang gusto ko idea, yun lang. Siyempre sa akin naman talaga ang idea, siyempre yan ang gusto ko. Yan, yan, patuyuin natin to. Ito ang patuyuin natin, ito yung ipakita natin sa customer kung ayusin natin to, i-sealer, tapos i-final coat. Patuyuin lang natin. Ayan, nasa sprayer na po tayo. Pinatuyo natin sa paglam para madali lang ba, madali siyang matuyo. After sa isang oras, yan, tuyo na siya. Yan, natuyo na siya talaga. Tapos i-sealer natin yan, sealer natin ng maayos para maganda siya. Tapos pagtapos ng sealer, lihain natin. Yung gagamitin nating sealer ay kuan lang, single component, automotive lacquer lang, automotive sanding sealer lacquer para automotive sanding sealer yung gagamitin natin. Ganun lang, single component lang ipagamit talaga nila. Hindi sila gumamit ng double component. Tara, i-spray na natin. Tuyo na siya talaga, isang oras pa naman, tapos nakapaglam siya, naka-heater. Ito yung tuyo talaga, pero dito natin siya ilagay para sa sanding sealer natin. Ayan, para sa akin simple lang talaga siya na kulay. Yung simpleng kulay, pag maganda yung proseso, maganda yung paggagawa, kahit simple siya, pulidong pulido, yan, parang pan talaga siya, gaganda talaga siya pag pulido yung trabaho mo. Simpleng kulay tapos pulido, yan, ang ganda tingnan. Yan, ganun lang kasimple yung pinakuha nila na kulay, kasi yung kulay nila pinagusto ay black and white lang, black and white combination. Yan, ito yun, kasi gusto nila din na yung chemicals na ginagamit o sa una, ganun din ang ipagamit, tinter. So tinter ang ginamit ko, tinter stain na white, tapos tinter stain na black. Ayan, simple lang, pang-wooling nila. Ayan, tara, let's go, mag-umpisa na tayo sa pagsasanding. Ayan, ito na po yung sanding sealer. Ang timpla lang po ito ay automotive lacquer thinner. Yan, nakatimpla na yan, single component lang yan. Tapos dito natin ilagay sa malaking spray gun. Ito lang muna gagamitin natin ngayon.
Patuyuin natin to mga dalawang oras, tapos lihain natin pagkatapos, tapos mag final coat na tayo. Yan, ipaglam natin para madali lang. Yan, ganon lang kadali talaga yung proseso. 2 oras lang, tapos lihain natin yun, tapos final coat tayo. Tapos tingnan natin kung maganda ba o hindi. Sa tingin ko, simple lang talaga siya na kulay. Hindi ko naman yan decision yan sa customer na ganon yung kulay ang gusto nila. Pero binigyan ko na talaga ng buhay lang para makita lang nila kung gaano kaganda o maganda ba sa kanila o hindi. Yan, update ko lang kayo. Ayan, after sa 2 oras ay iniwan ko lang talaga siya kasi may ginagawa pa ako na iba na sample. Kinukuhan ko lang na 2 oras para makuhaan din ko yung matrabaho ko din yung ibang sample. Pero ang haba naman ng 2 oras, siyempre pinahaba natin para din na tuyong-tuyo talaga siya. Hindi tayo nagmamadali kasi for approval ito kailangan quality at pulidong-pulido yung sample natin. Ayan. After sa 2 oras, siyempre magpa-final na tayo. Niliha ko na yan na 1,200 na liha, kunting himas lang ng liha, tapos na yan, mag-final na tayo dyan. I-final na natin yan para makuha natin, madesisyonan kung maganda ba yan. Tara, mag-final na tayo. Yung final coat natin ay 034 na NC Did Matte Clear. Yan, kasi alam na pag mga distress, patay yung kulay talaga. Hindi talaga siya makintab, hindi siya semigloss, double matte talaga siya, did matte talaga siya. Ayan, tara. Let's go. Ito na po yung did matte natin. Single component pa rin. Lacquer thinner lang yung panimpla natin. Ayan. Ganon lang kasimple. Basta mga single component. Walang kabayan. Ayan. Siyempre, ito lang gamitin natin pa rin. Ayan. Tara, let's go! Ito na yung final finish niya. Ayan, patuyuin natin yan. Mga 1 oras lang. Balikan ko lang yan kasi may ginagawa pa ako na iba na sample. Balikan na natin yan mga 1 oras o mahigit. Tingnan natin kung ano ba ang resulta talaga. Yan na po talaga siya. Simple lang talaga siya, simple. Update ko lang kayo pag natuyo na. Ayan, after sa 1 oras o mas 1 oras mahigit, ayan, tuyong-tuyo na talaga siya. Ayan, ready na siya for approval. Yan, tingnan niyo, simple lang talaga siya. Kung mahilig kayo ng mga simpleng kulay, baka nagustuhan niyo ito. Tingnan niyo lang yung proseso, talaga, simplehan talaga siya.
nagbi-blending yung itim at saka yung puti. Ayan. Ayan, yan na po ang Distress Wood Epic na black and white combination. Yan, kasi yan talaga yung binigay nila na kulay. Gusto talaga nila matingnan yung black and white combination. Yan. Pero kung gusto pa sila ng malaking adjustment, siyempre pagbigyan pa rin natin yan. Pero sa akin lang, ito lang yung ginawa ko na kombinasyon. Nasa sa kanila yan kung ma-approve ba o hindi. Kasi sa akin, simple lang talaga siya tingnan. Wala siyang kaarte-arte ba. Yan, simple talaga, pang cabinet siya. Para sa akin, pang cabinet. Maganda siya pang cabinet kasi yung kulay niya, kuan ba, patay na patay yung kulay. Ayan. Yan na po ang final natin. Final na talaga yan, finish. For approval na yan. Ganda ng design din. Itong grano ng kahoy. Ito yan, mga grano ng kahoy. Ayan. Ito na. Ito na yung final talaga. Ito na yung for approval. Ma-approve man o hindi, at least binigyan kong buhay yung sabi nila na black and white combination. Ayan. Sa mga baguhan lang sa aking YouTube channel, paki-subscribe na lang. Pakipindot yung notification bell para updated po kayo sa mga bago kong upload ng mga video kagaya nito. Kung gusto niyo yung mga tutorial kagaya nito or mga tutorial sa pintura paano magtimpla, i-subscribe niyo lang ako. Kung nagustuhan niyo man yung mga content ko, yung mga bago kong upload na video. Sa sunod na mga vlog ko, mga content ko, mag-tutorial tayo paano magtimpla ng pintura. Ayan. Yan na. Ayan na. Ang ganda ng grano. Ayan. Salamat sa inyo. Salamat sa walang sawang suporta. Salamat sa It's Atay family sa laging nagsusuporta sa akin. Nasa likod palagi. Ayan. Salamat sa inyo. Thanks God. Ingat kayo palagi. Bye-bye.